So this time guys, napag-isipan naming mag-DIY travel via Coda Lines. Dito lang po yan sa may EDSA Cubao. So kung sawa na po kayo sa pagiging joiners at gusto lang i-enjoy ang ride, so might as well try this bus para maiba naman po at kunin nyo yung may CR. So ayun guys, touchdown Sagada. So almost 6 AM na po ng umaga and yet napakalamig po dito guys. Mas malamig pa sa aircon ng bus. So medyo maraming time ngayon. Maraming ukay din sa paligid natin. So more on mga pang pang lamig tsaka pang hiking yung mga tinitinda nila rito. So ito pala guys, yung magiging homestay namin for about 3 days. Siya po ay sisagay within poblasyon lang po siya and mura yung accommodation dito. So pwede kayong mag-walk-in and pwede rin kayong magpabook sa kanila ahead of time. Anyway, ako palang tour guide for today guys. Sa ating Sagada Part 2 and 3, 2, 1, go! So sila ulit guys ang makakasama ko sa adventures na to. So as a DIY travelers, huwag pong kalimutang dumaan dito po sa tourism office para mag-register. So napakaliit lang po ng Sagada guys. So kayang-kaya yung ikutin to within the day kung wala kayong activities na gagawin. So ayun, nagutom na yung mga person kaya dumiretso na kami sa isang sikat na kainan dito sa Sagada. So ito pala guys yung Salt and Pepper Restaurant. So ang mga best seller dito is yung mga chicken inutom. So umorder kami ng 3 iba't ibang klase ng chicken inutom. Sinamahan pa namin ng dinakiw at sarabasab na napakasarap. So our next destination is yung nearby pasyalang lang na pwede nating lakarin dito sa lugar. So kung chill lang kayo guys at ayaw nyo mag-trail papuntang Eco Valley, so dito guys along the road makakakita kayo ng hanging cafes. Dito abutan na lang po yung view dito sa may taas. So ito ang place na to guys is yung Ambasing Old Bus kung saan matatagpuan yung old bus na nakapark dito. And at the same time malapit po to sa Lumiang Cave. So ito pala guys yung Gaia Cafe. So isa rin sa mga settings ng dating Cold Tadhana na movie. So yan guys, ang next destination natin is pupunta tayo ng Sagada Pottery. At syempre wala po tayong ibang dadaanan kundi ang nag-iisang poblasyon ng Sagada. So good news pala guys sa mga dati nakapunta na dito sa Sagada and sa mga gustong mag-DIY traveler. So maganda po dito ngayon kasi marami po silang available na tuk-tuk na pwede nyong marentahan kung saan nyo gustong pumunta dito sa Sagada. So
So dyan po tayo nang galing guys kanina sa tourism office para mag-register. So yan po guys yung ticketing office dito ng Coda Lines kung gusto nyo magpabook bound to Manila. So yun naman guys sa dulo yung homestay namin na Siagay Inn. Hey! Pasalubong kami sa'yo. But slowly pulling the clay towards the side. At this point, with controlled pressure from my both hands, I'm going to compress the clay together and then slowly pull it up to the tip of the clay. My masterpiece. Wow! Binukaka mo eh. Close natin ang Ano niya gagawin exile? Good thing na namimiss ko dito sa Gada is yung unang-una yung climate. Pangalawa, hindi masyadong crowded. And pangatlo is yung lugar niya, very peaceful. So matatagpuan nyo dito yung peace of mind. So time check around 5:30 AM. So nandito po tayo sa isang Wow Cafe by the Clouds, isa sa paboritong restaurant para makita ang napakagandang Sea of Clouds dito sa Sagada. So walang Sea of Clouds guys, medyo scattered yung mga ulap ngayon so hindi siya nag-descend ng sabay-sabay. So Sea of Clouds lang po ang meron.
Alam nyo guys, excited na akong mapunta ng lugar na to. Kasi isa ito sa pinakamagandang view dito sa Sagada. So ito nga pala guys ang papuntang viewpoint ng Kiltipan. Dito kami sa Orange Peking. Right, please, for orange reading. Thanks, Pap. Thank you. Ano carbonara? Masakit bang ngipin mo, B? Hindi. So ito naman guys yung Eco Valley. So makikita dito ang isa sa pinaka-highlights dito sa Sagada, which is yung hanging coffins. That we are used to doing na siya. And normally, hindi yan siya pinupuntahan. Once you put them there, tsaka na lang uli maglalagay pag meron ng bago.